10:00 ng gabi at 3 HR na si Manny sa kalalaro ng online. Game sa computer shop nang may biglang kumalabit sa kanyang balikat gabi na, "Kuya, magsasara na kami," wika ng dalagang nagbabantay. "Tatapusin ko lang itong nilalaro ko." "Sandali na lang ito," sagot ng binata. "Okay, sige, pagbibigyan kita saglit na lang yan ha." Tugon ng dalaga, nililibang lang ni Manny ang sarili niya sa paglalaro ng online games. Malungkot ang binata dahil ilang linggo lang ang nakalilipas mula nang siya'y hiwalayan ng babaeng pinakamamahal niya. Sa paglalaro na lamang niya inuubos ang oras niya para lubos na makalimot. Pagkagaling sa computer shop ay diretso. Uwi na si Manny sa kanilang bahay. Hindi pa man siya nakakapasok. Sa gate ay nabigla na lang siya sa malakas. Nasigaw sa kanyang likuran. "Kuya, bayad mo?" Wika ng isang dalaga na hingal na hingal. Natigilan siya at, "May naalala bayad ay oo nga pala. Sorry ha, sobra kasi akong nadala sa paglalaro ko. Kaya nakalimutan ko na hindi pa pala ako nakakapagbayad. Oh, heto ang bayad ko, pasensya na." Sagot niya habang iniabot ang bayad. "Ayos. Lang pinatakbo mo patuloy ako." Sagot nito bago tuluyang umalis. Pumasok na siya sa bahay at agad na tinungo ang kusina. Tiningnan ang bawat laman ng free rider. Kumuha siya ng ulam sa loob at ininit nagsandok din siya ng kaunting kanin habang mag-isang naghahapunan. Ay hindi niya namalayan na pumapatak na pala ang mga luha sa kanyang mga mata. Muli na naman niyang naalala ang nabiyang nang iwan sa kanya. Ngunit tinatigan niya ang sarili at tinapos ang pagkain. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kwarto. Nagulat siya nang maabutan na naman ang supot na naglalaman ng mga tsokolate na nakapatong sa kanyang kama. Kanino na naman kaya galing mga tsokolating? Ito ilang araw na akong nakakatanggap nito? Nagtataka niyang sabi sa isip. Ilang araw na kasi siyang nakakatanggap ng mga tsokolate. Palagi itong nakikita ng kanyang ina sa harap ng kanilang gate at pinapasok naman sa kwarto. Niya alam kasi nito na paborito niya ang tsokolate. Kinaumagahan ay nagising siya sa malakas na tunog ng orasan at sigaw ng kanyang ina. "Manny, anak, gumising ka na?" Gising ni Aling Paul sa anak. "Opo, inay, babangon na po." Sagot ng binata, "Maligo ka na at magbihis. Malelate ka na sa opisina, kumain ka, ha? Baka mamaya hindi ka na naman mag-almusal, bili ng ina." "Opo, inay," tugon niya at ipinagpatuloy na ang pagbibihis. "Nga pala, mayroon na namang nagpadala sa iyo ng tsokolate. Nakita mo ba sa kwarto mo ang cut nito?" "Ay nako, inay. Hindi ko nga alam kung kanino nangagling ang mga yon." Sagot niya. "Baka naman may lihim kang tagahanga, anak." "Napakagwapo talaga ng anak ko," natatawang sabi pa ng ina. Napabuntong hininga na lamang siya sa sagot nito. Minsan ay nawiwili na naman siya sa computer shop kalalaro ng paborito niyang online game. Kaya hindi ito nakaligtas sa mga mata ng dalagang nagbabantay ng shop. "Napapansin ko palagi kang tumatambay dito at minsan ay na gabi pa kalalaro ng online game," wika nito. Nilinggan siya ni Manny at nagsabing ito lang kasi ang libangan. "Kumula nang iwanan ako at lokohin ng nobyo ko." Tugon naman niya ay, "Sorry, hindi ko alam na broken-hearted ka pala. Kaya pala gabi-gabi kang narito." "Salamat ha, sambit ng dalaga." Nagtaka ang binata sa sinabi nito. "Salamat para saan salamat? Kasi kundi dahil sa nalulungkot, mong puso ay hindi ka palaging magpupunta dito at maglalaro ng online games." "Salamat kasi palagi kitang nakikita, ako nga pala si Chi. Inaapo ng may-ari ng computer shop na ito. Ang totoo ay matagal na akong may pagtingin sa iyo mula nang una kitang makita rito. Kaya masaya ako kapag araw-araw kitang nakikita. Dahil doon ay ipinagtanong ko ang pangalan mo at kung saan ka nakatira. Pagpasensyahan mo nga pala iyong mga tsokolate na ibinigay ko sa iyo ha. Tanda lang yon ng aking paghangabanyag ng dalaga." Hindi nakapagsalita si Manny sa matapang na pag-amin ng dalaga. "Ay ikaw ang nagpapadala ng mga tsokolate sa bahay?" "Oo, ako nga," anito biglang nakaramdam ng hiya. Ang binata ng malamang ang dalaga sa computer. Shop ang lihim na nagbibigay sa kanya ng mga tsokolate. "Nako, ikaw pala ang nagbibigay sa akin ng mga tsokolate. Totoo nga pala ang hinala. Ni inay na meron akong tagahanga." Nagtataka niyang bulong sa isip. Alam hindi maganda para sa isang babaeng tulad ko ang magtapat ng nararamdaman sa isang lalaki. Pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na sabihin sa iyo ang totoong nilalaman nitong puso ko. Hayag pa ng dalaga lihim na napangiti. Ang binata na ngayon ay alam na niya kung bakit nangyari ang mga nangyari sa kanyang buhay. Yun ay dahil may nakatakda siyang makilala na sa tingin niya ay mas karapat dapat na bigyan ng pansin at pagpapahalaga. Nais, kung lubos na makilala ka pa, "China, kung maari ay dumalaw ka sa bahay para maipakilala kita kay inay." Sabi niya rito, lumapad ang pagkakangiti ng dalaga sa sinabi ni Manny. "Talaga? Wow, makikilala ko na ang nanay mo at mas makikilala na rin kita.
Sagot naman ni Chiina, sa isip ni Manny ay wala namang mawawala. Kung subukan niya na muling umibig, nakahanda ulit niyang buksan ang isinarang puso para patuloyin. Ang nagtangkang kumatok rito, umaasa siya na sana ito na ang taong magbibigay sa kanya ng panghabang buhay na kaligayahan. At dito na natatapos ang ating magandang kwento, kaya kaibigan kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay huwag mong kalimutang share at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel at pakipindot na din ang bell nang updated ka sa mga video na ina-upload namin. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli at magandang araw sa iyo.